Hello, and welcome sa Debaters Convention. Meron tayong debate na magaganap ngayon sa alas 19 ng gabi ngayon, May 21, 2022. Ayan. At ang maglalaban ngayon ay between Catholic and Seventh-day Adventist. At sa katauhan ni sa Catholic, si Brother Alvin Gitamundok ng Catholic. Ang laban dito sa kay Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. At ang kanilang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol sa Sabbath. Ayon dito, Sunday is the official day of rest or Sabbath for Christians. Ayan. At ang ating affirmative judge natin, si Alvin Gitamundok ng Catholic. Negative naman, si MJ Fernando Baisa Camacho Jr. Ayan. Ano ba yung MJ? Mamaya siguro. At before natin simulan ng ating debate, ang gagawin ko lang dito ay yung ating setup ng debate. Meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na conclusion. Mauna dito ang ating negative, syempre, at mahuhuli yung ating affirmative. At gagamitin nating rules ang Debaters Convention standard rules. At tatanungin ko na lang yung dalawa kung sumasang-ayon ba sila sa ating patakaran dito, Bro Alvin. Yes, agree, Badras. Okay, at sang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po. Ayan, at bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko munang ipakilala sa inyo yung ating dalawang magigiting na debatista ngayong gabi. Unahin na natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Good evening sa lahat. Ako si Brad Alvin Gitamundok. Ako ang mag-represent sa Roman Catholic Church. Dito sa topic namin ngayon ni Brad Fernando Camacho ng SBA ukol sa patutunayan ko na ang linggo na or Sunday is the official Sabbath for Christians. Yun kapayak ang aming tema. Prove that Sunday is the official Sabbath for Christians. So ako dito affirmative, si Brad Fernando ang negative. Sana naman marami na ulit tayong matutunan dito sa aming talakayan. Magandang gabi sa ating lahat. Okay, at syempre yung ating negative din. Pakilala ka, kapatid. Opo, katulad po ng nabanggit ng kapatid na Alvin Gitamundok, ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Fernando B. Camacho Jr. ay tumatayo po sa panig ng negatibo. At hangad ko po sa pag-aaral na ito na ang Diyos ang patuloy nating maluwalhati. Isa pong maliit na kaanib ng Seventh-day Adventist Church at isang bagitong apologist. Pagpalain po tayo sa gabing ito. Okay, at ang inyong moderator pala sa gabing ito at Admin Russia ng Debaters Convention. At sa mga nasa live dyan, please share yung ating live streaming. At dito naman sa loob ng ating live participant, please huwag kayong magsalita dahil this is between Fernando Camacho and Alvin lamang. At simulan na natin. Ayan. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Alvin Gitamundok ng Catholic sa topic na Sunday is the official Sabbath or rest for Christian. Your time start now, bro. Magandang gabi sa ating lahat ulit. At maraming salamat, Badrasya, ating admin at ating operator at moderator ngayong gabi sa talakayan namin ni Brad Fernando Camacho, sa ating mga suki natin dito sa Debaters Convention Group na palaging nanonood sa lahat ng mga debatehan dito. Nawala? Nawala. Okay, stop muna.
Ito na nga. At mahina yung ating signal siguro doon. So, Bro Russia, yes, Bro Russia, kapag yung signal hindi stable, ay ipagpaliban natin kasi sayang yung ating pag-uusap. Pag hindi lang naman stable. I think obserbahan natin siguro mga 3 beses na mag out ng sunod-sunod. Siguro i-ano natin reschedule kasi sayang nga at O, timbrihan mo bro si Bro Alvin na mga 3 o 4 na beses na gano'n ang mangyayari, reschedule na lang. Kasi sayang magandang talakayan na yan. Nakakakuha ko ng style sa debate pagka matatalo ko, medyo magpapa-out din ako. Talaga naman ang matanda. Salamat din sa tip. Kumirada. ka talaga meron ka talaga ano dyan ha. Okay. Hello. Bro Alvin! Okay ka na, Hello, bro? Brad Rush. Oh, Okay. So, Bro nag-change Alvin. lang ako from globe to smart kasi medyo mahina ang globe ko. Okay. So, Bro Alvin, pag observe natin yung connection mo, bro, sabi ni Fernando kung Yes, Brad Rush. tuloy-tuloy yung disconnection mo, i-reschedule na lang natin kasi sayang nga yung pag-uusapan na topic pa. Pwede naman. At tuloy natin, bro. Hello, Brad Rush. Hello. Yes, dinig ba ako? Hello? Yes, dinig. Medyo delayed lang yung kay ano. Naulan yata sa kanila? Dinig naman, dinig. Dinig ka, dinig naman. Bro Alvin, ha? Dinig ka namin ng accurate. I think kami yung delay dyan sa'yo eh. Kung ano ka. Dinig ba si Tatay Ben? Yes. Dinig ko rin kayo. Accurate yung Dinig yung boses mo tayo. Accurate yung sound nyo. Okay. Yung aral lang Ayaw. talaga. Alvin, accurate na rin si Alvin. Accurate. Yung Actually, ayoko Si Bro Alvin, check ulit natin. Bro Alvin, bro? Nandyan ka pa? Naku, nawala. Actually, Nandyan pa siya, oh. ayaw ko marinig ka. Andito pa, kulay violet yung kanyang ano, no? Magandang Dito. style. Ganyan gagawin ko pag alam ko matatalo ko sa may debate pala. Okay, so 10 minutes kay Brother Denmar, yung first presentation mo, bro. Hindi Hindi para sa Si Denmar? Si Tatay Ben. Si Tatay Ben na lang Gulat na si Denmar. Hindi pa nakakaupo. Ano ba yan? So, Bro Alvin, okay ka na, bro? Yes, Brad Rush. Okay na, Brad. So, I think lang, bro, try kang mag-change ng lugar. Baka ano siya ba? Siguro kung nasa kwarto ka. Okay na ba? sa Maliwanag sala. na? Mas maliwanag na ngayon. At tuloy Sige, natin, Bro start Alvin. tayo. Okay. Pasok Tuloy mo yung natin. first presentation ba? Sige. Magandang gabi sa ating lahat ulit. Patutunayan ko ngayong gabi sa talakayan namin ni Brad Fernando Camacho ng SDA na ang Sunday is now the official Sabbath or Day of Rest for Christians. Na ito na ngayon ang araw ng pamamahinga o Sabbath ng mga Kristiyano ayon sa Biblia at mga references. First of all, we would like to present the Webster's Dictionary para alam natin ano ang kahulugan ng two words, Sabbath at Sunday, according to Webster. This is a standard dictionary, no? Originally by Noah Webster. Dito sa page, basahin na lang natin dito sa Sabbath, page 356. Ito nakasulat dito sa Sabbath. Ang meaning dito, Sunday, the first day of the week, a day set apart as the day of worship by Christians. Ay, napakaliwanag. So, tanggap na pala to sa standard sa buong mundo kasi matagal na to si Noah Webster, hindi pa tayo tao nito. Meron ng Webster's Dictionary. Standard to sa lahat ng universities and colleges and schools all over the world. Hindi lang dito sa Amerika, kundi pati dito sa Pilipinas. Again, Sabbath. Anong meaning ng Sabbath? Sunday, the first day of the week. A day set apart as the day of worship by Christians. I-define muna natin talaga, no? Para natin maintindihan.
Oh, dito naman tayo sa Sunday. Ang Sunday ba, according to the same pa rin, Webster's Dictionary, anong meaning ng Sunday? Is it the official day for Christians? Sunday, page 393, Webster's Dictionary. The official Christian holiday, the first day of the week. Ayan. Sa dictionary pa lang, panalo na tayo mga Katoliko. No? Sorry to tell you, my friend Brad Fernando, na sa dictionary, wala kang mababasa Saturday, official Sabbath ng Christians. No? Sa dictionary, kay Webster, wala yan. O kahit sa ano pang type of dictionary. Pero sa Catholic, sa dictionary pa lang, panalong-panalo na. Kaya merong official holiday of Christians, the first day of the week. Ang meaning ng Sunday. Meaning naman ng Sabbath, ulit, Sunday, the first day of the week, a day set apart as the day of worship by Christians. Ngayon, dito na naman tayo sa Bible. Basahin natin dito ang Living Bible Translation. To. Kaya ako dito, pag debate, talagang magbabasa ako, no? Hindi lang memorize lang, tapos i-oral lang natin. Hindi ganyan. Letter S dito sa page 48, dito sa likod. Sabbath. Ayan. Tingnan mo, Sabbath. Sabbath. Pwede natin to i-photoshoot. Day of rest. Ano nang ibig sabihin ng Sabbath? Bible to ha, hindi na to dictionary. First day of the week, kept as Sabbath by Christians. See Matthew 28:1, itong matalata. Mark 16, verse 2, 9. John 20, verse 1, 19, 26. Acts chapter 20, verse 7. 1 Corinthians 16:2 and Revelations 1:10. Ayan. Ngayon, let's see itong mga talata kung talaga bang totoo o tunay itong sabi ng Living Bible na ang Sabbath is first day of the week, no? Kept as Sabbath by Christians. Unahin natin Mateo 28:1. Dito tayo sa mga original languages. Halimbawa, itong Mateo 28:1. The Navari Bible, St. Matthew. Ang Latin translation nito, Matthew 28:1, the New. Wala na naman. Bro Alvin, kung nagsasalita ka, nawawala. Pwede hubang pag nawawala pwede hubang pag nawawala, pumasok si Tatay Ben. Hindi, pwede. Mute ka nga, Hindi Tay ba Ben, pwede? pupira to. So, ayan. At, wala nga si Bro Alvin. At habang naghihintay, no, shoutout muna. Nandyan si Pastor Wimpitan sa ating live. Hello daw. Shoutout din kay Manalo Jumalon. Shoutout sa kanya. Kay Jerry Goleriani Escoses. Ayan, shoutout sa inyo. At kay sino pa to? Ace Mateo. Nandyan din si Juhaira. Shoutout din sa inyo. At okay na ba, Bro Alvin? Okay na ba, Josh? Okay, so 5 minutes, bro. Hello? And 20 seconds. Tuloy mo yung presentation mo, bro. Okay. Based on the Latin Bible original, Novum Vulgata, New Vulgate sa Navari Bible, St. Matthew chapter 28, verse 1. Itong ating mababasa. Zero tempus sabbatum cum illoceret in primam sabbati. So ano yung Sunday, yung first day of the week? Primam sabbati. Napakaliwanag yan. So it's a Sabbath talaga. So tama tong Catholic Living Bible based on the original languages, Matthew 28:1. Dito naman tayo sa original Greek. Kung ang original Latin is faithful to the original Greek, tapos tama yung Living Bible Translation, basahin natin dito. The Greek English Interlinear New Testament. The Greek Interlinear English New Testament. Mateo 28, talatang 1. Siguro mababa lang ang 10 minutes to, pero sige lang, basta napasok natin dito. Sabi dito, basahin natin. Matthew chapter 28, verse 1. O fede sabbaton,
te Episcoponol hes mian Sabaton. Ano yung first day of the week? Mian Sabaton. So the same word, Hope di Sabaton, now after the Sabbath, referring sa Sabbath of the Jews, the same Greek word Sabaton, used in Mian Sabaton, first day of the week. O, napakaliwanag. Hindi naman dito sinabi prote emera eh. Pero bakit first day of the week talaga lahat ng mga Greek interlinear at saka yung Latin version, primam sabbati. O, Mian Sabaton in the Greek. So, hindi nagsinungaling itong Living Bible Translation. Ayan, official na yan kasi Biblia na. Oh, kaya, Brad Fernando, sana you will change your mind, no? Magbago ka na sa debate natin dito sa Sabat. Oh, balik ka na sa Katoliko siguro. Kung hindi man this time, siguro later. No? Magbulay-bulay ka. So, ayan. Oh, dito naman tayo sa Church Fathers. Kung official ba? The Didache, the teaching of the 12 apostles. Sabi dito sa Didache, Didache chapter 14 verse 1, but every Lord's Day, Sunday, gather yourselves together and break bread and give thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. But let no one that is at variance with his fellow come together with you until they be reconciled, that your sacrifice, meaning the Mass, may not be profaned. AD 70, during the fall of Rome, Didache, teaching of the 12 apostles, chapter 14, verse 1. Walang church father na nagsabi, Saturday, 7th day na mga Hudyo, ito na ngayon ang Lord's Day natin mga Kristiyano, official, walang ganyan. No? Kung sa Katoliko, Catholic Church, mayroon. The Diskalia, anong sinabi ng Diskalia? The apostles, ang mga apostol daw, further appointed. Anong tinuro ng mga apostol? On the first day of the week, let there be service. Acts chapter 20 verse 7, and the reading of the Holy Scriptures, and the oblation sacrifice of the Mass, because on the first day of the week, Sunday, our Lord rose from the place of the dead, and on the first day of the week, He arose upon the world, and on the first day of the week, He ascended up to heaven, and on the first day of the week, He will appear at last with the angels of heaven. This is Scalia chapter 2. Ayan. Acts chapter 20 verse 7, sabi ng Didascalia, ang mga apostol mismo nag-appoint ng Sunday, first day of the week. Dito pa sa likod, dalawa na, at least tatlo, kasi Matthew 18:16, you must have 2 or at least 3 witnesses. Dito sa Council of Laodicea, Christians should not Judaize. Ito ng official talaga, sa history naman to. And should not be idle on the Sabbath, but should work on that day. Magtatrabaho sa Sabbath. They should, however, particularly reverence the Lord's Day, Sunday, and if possible, not work on it, because they were Christians. Canon 29, Council of Laodicea of the Roman Catholic Church. Ayan, itong mga kaibigan natin Seventh Adventist, wala kang mababasa dyan na Saturday, no? Sa mga councils of the churches, from the first, kahit na sa Jerusalem Council in Acts 15, hanggang sa ngayon, wala eh. Kasi officially, dito sa World Almanac Book of Facts, page 716, ang Seventh Adventist Church started reverencing Saturday as the Sabbath in 1863, officially organized. So nag-start pala yung Saturday na Sabbath na yun among Christians ha, Seventh Adventist, itong sinalian ni Brad Fernando Camacho na inamin na kanina, membro siya dito. So Brad Fernando, before 1863, hindi pa pala Saturday Sabbath yung mga grupo niyong nag-aangkin ding Kristiyano. Lahat ng mga Kristiyano, kaya nga you should be surprised why all of the Christians, aside from Seventh Adventists, reverence the Lord's Day as the day of rest, the Sabbath, according to the scriptures, according to church fathers, according to church councils, sa history, sa tradition, at sa Biblia. Yan, yung ating affirmative, si Alvin Gitamundok, at negative naman si Fernando Camacho ng SDA yung magtatanong ngayon. At bibigyan ko ng 7 minutes, wait lang, si Fernando Camacho para sa kanyang first cross. Ayan. At habang inaano ko, shoutout pala kay Pastor Rayan, nagbigay ng 50 star. Maraming salamat sa iyo. At dako tayo sa ating at dito din si Joe Malone. Maraming salamat sa mga nagbibigay ngayon. At 7 minutes, Pastor Rayan,
Pastorehan. Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes bro. Your time start now. Tanong. Okay. Doon po, good evening kapatid na Alvin. Good evening, Brad Fernando. Apo. Ang una ko pong tanong, tungkol po doon sa ginamit ninyong church father. Yun pong binasa ninyo sa church father. Sinabi po ba niya na yung Sabat ang siyang ano ba yung topic natin? Saglit lang po ha. Sinabi ba niyang yung Sunday ang siyang Sabat? Yes or no? Yes, napakaliwanag dito. The Council of Laodicea, Christians should not Judaize and should not be idle on the Sabbath, meaning sa Hudyo, but should work on that day. They should, however, particularly reverence the Lord's Day, and if possible, not work on it because they were Christians. So, hindi yung Jewish Sabbath, yung Lord's Day na yung Sunday, yun na yung sa Christians. Ikonsilyo to eh. This Next is canon question. number 29. So, official to. Okay. So, ang hinahanap ko dyan sa inyong referensyang binasa, Brother Alvin, kasi sabi po ninyo, ginamit nyo nga yan para patunayan yung Sunday ay Sabat. Pero, tinatanggap mo ba na hindi verbatim na nakalagay dyan na yung Sunday ay Sabat? Yes or no? Actually, verbatim din kasi yung sa phrase sa Council of Laodicea, Canon 29, if you can notice, Brad Fernando, at sa mga nakinig sa atin dito, ginamit yung salitang Sabat. Pero yung sa Hudyo na Sabat, ngayon, Christian na Lord's Day na reverence, it is a canon of the church. Kaya nga official, yun ang Sabat sa Christian. Kung intindihin mo, nandoon yung Sabat na word, nandoon yung Lord's Day, nandoon yung Sunday. So ano pa ba? Next question. Yun ang intindi namin for 2,000 years. Okay. Then, ginamit nyo po yung kay Webster. Lahat po ba Yes. ng sinasabi ni Webster ay emphatic na pinaniniwalaan po ninyo as a Roman Catholic Church? Yes or no? Yes, particularly dito sa Webster's Dictionary, binasa ko kanina, Sabbath, Sunday yun, first day of the week, a day set apart as day for worship by most Christians. Kung dito naman tayo sa Sunday, the official Christian holiday, the first day of the week. So official na, Sabbath pa. Wala namang Saturday dito, hindi naman Sabbath eh. Dito, walang Next Saturday na question. Sabbath dito sa Webster. Okay. So, next question ko po. Doon sa Matthew 28, verse 1 na ginamit po ninyo. Ano po? So, saan po ikinakapit yung yung term na Sabaton? Sa buong week ng sanglinggo o yung sa buong week? O doon lamang nakatutok sa araw po ng Sunday? Alin po sa dalawa? Sa buong week o sa araw ng Sunday? Sagot, very good question, both. It can also mean the whole week. Kasi ang whole week kasi 7 days yan. So ang meaning yan dual. Sa week, yung first day of the week na hindi protehemera sa Grego, ginamit niyan sa Sabaton, yun ang primary of first Sabbath. So yun ang 7th day. Hindi na ginamit yung protehemera Next kasi question. hindi first day para sa Kristiyano. Sabat na, Sabaton. Next question. Next question po. Komo yan ay tumutukoy sa 1 week. Ibig sabihin, kaya niyo po ninyo ginamit yan sapagkat naniniwala kayo na yung pong Sabaton ay pagdideklara din na yan ay official day of rest nila. Ngayon, ang tanong, tanggap din ba ninyo na yung araw ng Lunes ay Sabaton din? Yes or no? Kung sa biblical at sa church fathers at sa history, hindi ko tanggap kasi walang sinabi na church fathers dyan. Sa Biblia, wala ding Lunes na Sabaton or Sabato. Wala din. So hindi ko tanggap, Fernando. Okay po. Pero, ginamit po ninyo yung Matthew 28 verse 1 na yung Sabaton ay tumutukoy
sa week, ika nyo rin, ano ho, ay bakit po nagkakaroon tayo ng selection of days o nagseselect tayo ng araw na dapat nating katigan na yan lamang ang Sabat na tinutukoy, Bro Alvin? Go ahead. Kasi ang Kristiyano, Brad Fernando, may seleksyon sa araw. Sa 7 araw sa isang linggo, yung first day of the week ang pinili nila, no? Dahil si Kristo mismo pumili dito, Lord's Day, dahil dito siya nabuhay na maguli. Letter of Barnabas, we keep the 8th day Sunday with joyfulness because on this day the Lord chose to rose again from the dead. Next Letter question. of Barnabas 15 verse 6 to 8. Okay. Sa pag diyan po sa Matthew 28 verse 1, ito pong binabasa ko ngayon. Lilipat na ako dito sa 20 verse 7 pala ito aking binabasa. 20 verse 7, Brother Alvin. Ano? Okay. So ito po ba yung 20 verse 7 ang nagsasabi na ang Sabat ay official day of rest? Yes or no? Yes, kasi sa Living Bible, day of rest or Sabbath, the Christians regarded Acts 27, isa lang sa talata bukod sa Matthew 28:1 and other verses. At sa Greek Bible at sa Latin Bible, ganun pa rin, primum sabbati. So the first of the Sabbaths literally from the original Latin and Greek. Okay, sa Greek, basahin Next natin kung question. may time pa ako dito. Next question. Sabbaton Okay. pa rin yung Okay, kapatid na Alvin, kailan po nagsimula yang pong pagsamba nila riyan o anong oras, nagsimula riyan ang pagsamba nila sa unang, dyan sa Gawa 20 verse 7? Oh, Time. midnight na. Time. Midnight Okay, na thank you Sabado. kapatid na Alvin, salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative at dako tayo sa kanyang first presentation din bilang negatibo sa topic na Sunday is the official day of rest or Sabbath for the Christian. Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Okay. So mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Hangad ko po na patuloy nating maitaas at maparangalan ang ating pong dakilang Diyos. Ano? At maraming salamat sa pagkakataon na muli kaming nagkaharap ng kapatid na Alvin Gitamundok. Ano? Alam mo ninyo sa kapatid na Alvin, yan po ang number 1 kong hinahangaan sa Roman Catholic Church na apologist. Ano? At isang malaking karangalan para sa inyo pong maliit na lingkod, ang muli pong makaharap sa isang maginoong talakayan, ang kapatid po na Alvin. Sa pagkakataon pong ito, ako naman po ang tumatayo sa panig ng negatibo. Ibig sabihin, wala ho akong gagawin ngayon, kundi tibagin lahat po ng kanyang maling aral na dadalhin o dinadala sa gabi pong ito. Una po, natanong natin kung yun bang Webster ay tinatanggap po ng ating o tinatanggap lahat ng ating pong kaibigan, ay maliwanag naman nating napakinggan na tinatanggap po mga kaibigan, mga kapatid, walang tapon po sapagkat tunay naman talaga na nababanggit po na yung araw po ng Sabat sa gayon ngang pagkakapahayag, na the 7th day of the week observed from Friday evening to Saturday evening as a day of rest and worship by Jews and some Christians. Ito po yung gusto kong mabasa sana niya na hindi po niya nabanggit. Sabi sa Webster. Then pangalawa, Sunday observed among Christian as a day of rest and worship. Pero kung titignan po ninyo, may nakalagay po diyan ang date. Kasi kami, hindi lahat po ng nasa Webster ay tinatanggap po namin, lalo na kapag kalumis ito sa banal na kasulatan. Sabi dito, itong mga pahayag na ito, first known use before 12th century. So, ibig sabihin, hindi pa ito ang stand during the 11th century, kundi 12th century. Yun ang nakalagay po rito.
no, dito sa Webster Dictionary. Kaya lalabas po na ito ay bagong ideya lamang. Ano ho? Kasi kung ako'y mananangan sa katotohanan, yung salita na ng Diyos ang gagamitin ko. Na hindi magko-conflict dito po sa Webster Dictionary. Per take note, tandaan po ninyo, hindi po ako lumalaban sa Webster. Ang tinututulan ko lamang sa Webster, yung... time, nawala siya? Okay. Okay. So habang hinihintay si Brother Alvin na makakonect ulit, shoutout muna sa ating nasa live. Mamaya magbabasa ako ng mga comments dyan. Nandyan si Don Puerto, si Pastor Ray, sila yung nangunguna sa comment, no? Sila Rocky Ale, si Manolo Jumalon, ayan. At nandyan din si Gil Lario, si Eme Alfonso, shoutout sa inyong lahat dyan. At si Gary Gloriana Escoses, ayan. Tingnan ko lang kung nakabalik na ba. Okay, bro Alvin, okay ka na, bro? Nawawala yung kanya. But Fernando, just go on. Okay. So, bro, 7 minutes and 12 seconds. Tuloy ka, bro. Okay. So, nakalimutan ko na kung nasaan na akong bahagi. Magpe-present na lang ako, ano? So, then, gumamit po siya ng The Living Bible. Ano, sa likod po nakalagay. Ano, yun yung mga additional comments sa likod ng Bible, no? Pero, kapag kukuha tayo ng talata mismo sa The Living Bible, halimbawa, no, dito sa Luke chapter 4 verse 16, ang binabanggit po diyan ay Saturday din. Ano ho? Ito ay proper translation ito ng Lucas 4:16, no? Yung sinasabi kong proper translation, hindi siya yung comments lamang sa likod ng The Living Bible. Ano? At ito nga hawak-hawak ko rin yung kopya ng The Living Bible, ano ho? Then isa pang gusto kong mapansin natin dito, ano, doon sa likod ng Magandang Balita Biblia, ito po ay gawa rin, produkto rin po ng ating pong mga kaibigan. Sa bandang likod ng saling ito, at kaya naman ako sisitas dito sapagkat sumitas siya ng mga sa mga talababa, ano ho, sa mga talaan. Dito nakalagay sa pahina 325, paghahanda, araw. Ng ika-6 na araw ng Sanlinggo, close and open, Biyernes. Sa araw na ito, naghahanda na ang mga Hudyo sa pagharap sa araw ng pamamahinga, close and open, Sabado. No? At alam natin, ito ang official day of rest talaga ng mga Hudyo, mga kapatid. Hindi po yung Sunday. Ano ho? Then, yun pong paggamit din, ano, yung paggamit ng Matthew 28 verse 1. Sa pagtatanong natin, nakita natin na hindi pala niya ito pwedeng gamitin. Not counted, kumbaga. Bakit? Kasi, yun pong tinutukoy pong Sabaton doon, hindi po siya nakatutok sa isang araw. Kundi, sinasabi niya yung buong week. Sa mga lexicon kasi, yung Sabaton, kapag ang tutukuyin mo yung buong week, ang gagamitin mo Sabaton. Ano? Kapag naman ang tutukuyin mo yung kahulihang araw ng sanglinggo, mag-specific po kayo ng araw, yung ikapito, ang tawag po roon ay Sabaton din. Ano ho? So, ang pinupoint natin dito, kung ang Sabaton, dahil sabi sa atin, ay ito ay tumutukoy sa week. Kaya niya kinuha dito dahil mayroong araw ng Sunday. Bakit naman hindi naman yung Monday? Napaniwalaan din natin na yun Sabaton din. Yung Merkules, yung Biyernes. Bakit doon lamang tayo kumukuha sa araw ng Friday? Ng Sunday. Ano ho? Yan. Which is ang katotohanan niyan, mga kaibigan. Ano? Alam naman din ng atin pong kaibigan, may mga ruling pagdating sa Greek kung bakit na isasalin po yan ng Sabaton. Ano? So mamaya at dadagdagan na lang natin yan mamaya. Ano po?
So, hindi ito pwedeng gamitin, itong Matthew 28 verse 1, sapagkat isa ito sa tututol sa kanya pong presentation na isinagawa. Okay? Then, yun pong church fathers na binanggit po niya, muli niyang binasa kanina nung tinanong natin, wala po tayong nabasa doon na yun pong Sunday ay tinawag na Sabat. No? Pinalabas na lang po na yung Sunday ay Sabat sa kanyang deliberation. Pero sa pagkakahanay ng mga titik sa nasabing na o nabanggit na church fathers, no, doon lamang sa specific na binabanggit niya, wala ho tayong nabasang ganoon. Ano ho? Yan. So yan po ang isa sa gusto ko hong makita natin. Then, doon po sa sinasabi niyang 1863 lamang lumitaw yung paniniwala namin ganito, hindi ho totoo ito. Paniniwala na ito ng Biblia. Dangan nga lamang ng ang iglesia ay sinuportahan ng Diyos, itinago ito sa ilang, nang ito'y muling nilikom ng Diyos ayon sa kanyang hula, nagkaroon ito ng tinatawag na progressive revelation. Sapagkat ang mga kaanib nito ay mula sa mga tinatawag na invisible church, galing sa iba't ibang mga visible church, na yung mga membro doon ay meron ding membro ng ating Panginoon na kinakailangang dalhin niya upang sila'y maging isang kawan. Na dito, totoo na marami doon ang mga Sunday keepers. Pero dumating po ang tinatawag na pagsisiyasat, pag-aaral sa loob ng mga panahong ito ng 1863 pababa at napagpasyahan nila at nakita nila yung katotohanan na ang Saturday, yung ang tunay na Sabat na siya dapat na ipangilin sa panahong Kristiyano. Yan. So kaya po wala rin pong talim ang pangil ng 1863 na ipinupunto. Then, doon sa Acts 20 verse 7, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po ito opisyal na Sabat o na nangyari sa panahong yan. Kasi ito po ay isang beses lamang po na naganap. Yung pangyayari sa Acts 20 verse 7. Tinatanungan natin kung anong oras siya nagsimula. Actually, nagsimula po yung pagtitipon niyaan ay sa Sabat din po yan nagsimula. Nagpatuloy po yan hanggang sa unang araw ng Sanlinggo. Yung unang araw ng Sanlinggo na binabanggit po diyan, kumbaga sa termino natin ngayon, yan na po ay Sabado ng gabi. Sabado po yan ng gabi kung sa ating termino. Sa termino ng Biblia kasi, kapag yung araw lumubog na ng araw ng Sabat, hapon ng Sabat, yan na po ay panibagong araw na po, unang araw na po yan para sa kanila. Pero sa katotohanan, Sabado po yan ng gabi. At kung titignan po ninyo yung pagkakasalaysay ng mga talatang yan, mula sa Kapitulo 20, talatang 7, patuloy, nagkaroon sila ng espesyal na pagtitipon sapagkat si Apostol Pablo ay aalis sa kinabukasan. Kaya gabi po yan talaga nangyari. Ang katunayan, nakalagay dyan, maraming ilaw ho eh. Di ba yung kanilang pagkakatipon? Ang tawag po dyan ay isang fellowship meal. O despedida party sa ibang termino. O yan pong breaking bread po na yan ay fellowship meal. Isa po yung pagsasalo-salo ng pamamaalam. Tapos na? Okay. Okay, salamat po. Okay. So, Bro Alvin, min-mute kita ulit, bro, kasi nagpi-feedback tayo, bro. Pa-unmute ka, bro, Alvin. Bro, na-mute kita, bro, na-mute. Pa-unmute. Hello, Berdash. Yun. Sige, bro Alvin, tuloy ka sa yung pagtatanong ito, bro. 7 minutes. Your time start now. Wala siya. Nawawala. Oo. Sayang naman.
Oo, at pasensya talaga. Meron tayong halos 40 live viewers ngayon. Shoutout sa inyong lahat sa mga nagpupuyat dyan. Alas 11 dito sa Pilipinas. At ang topic ay patungkol sa Sabbath, particular sa Sunday as a official rest or Sabbath for Christians. At Bro Alvin, okay ka na bro? Um, Yes, Brad Rush. okay, 7 minutes ito bro sa iyong pagtatanong bro. Proceed bro. Una kong tanong, Brad Fernando, meron akong binasa kanina na council ng simbahan, tapos sinabi na ang Sabat, bago na Lord's Day na, hindi na dito magtatrabaho mga Kristiyano, ibig sabihin ito ng Day of Rest. Canon yan ng simbahan na Council of Laodicea, Canon 29. Ang tanong ko sa iyo, meron ka ba din in history before 1863 na may konsilyo kahit isa man lang, kahit isa lang konsilyo, katulad itong kinalata ko dito, na merong Saturday na promulgate ng iglesia, na tinatag ni Kristo, na Saturday ang kanilang day of rest or Sabbath. Meron ka, wala? Meron po, mamaya po ay babasahin ko sa aking pagtindig. Pero sa ngayon ay hindi ko pa po binabanggit yung patungkol sa ibang mga literature. Dito po kayo muna magtanong sa akin pong mga ipinresent na panutol po sa inyo. Next question. Sige. Next question. Sa magandang balita Biblia, dito sa araw ng pamamahinga, dito sa meaning, di ba Brad Fernando, sinabi dito, araw ng pagsamba para sa mga Hudyo. Wala namang sinabi na Kristiyano. Yes or no? Page 347. Magandang balita Biblia. Araw ng pamamahinga, ang mga Israelita ay sumasamba sa araw na ito. O hindi pala Kristiyano, aminin mo, Brad Fernando, Israelita pala, mga Hudyo. Walang sinabi ditong magandang balita Biblia na Kristiyano. Yes or no? Ang nakalagay po rito, yes or no? No, kasi ang nakalagay dito sa aking ang binasa, araw ng ika-6 na araw ng Sanlinggo. Ano nga yung tanong mo, Bro Alvin? Sorry ha. Kasi ulitin ko. Sige, Brad Fernando. Next question. I will repeat the question. Okay. Repeat question. Next question. Di ba sa magandang balita Biblia, page 347, ang meaning ng araw ng pamahinga o Sabat, ang mga Israelita ay sumasamba sa araw na ito. Wala namang sinabing Kristiyano, Brad Fernando, ang whole definition of the term araw ng pamamahinga. So tanggapin mo ito, hindi pala sa Kristiyano, mga Hudyo lang Israelita ang sinabi dito. Yes or no? No. Katulad ng aking sagot kanina, kasi kaya ko pinaulit sapagkat merong yung mga maliliit na salita na sa Hudyo lang, yung mga ganon, yun ang aking binabantayan. Totoo po na nakalagay dito, ito'y araw ng paghahanda sa mga Hudyo. Yung pagharap sa araw ng pamamahinga, yun yung Sabado. Pero walang nakalagay na sa Hudyo lang ito. Next question. Ibinibigay lamang, sige po. Okay, so next question. Premise ko muna, Mr. Moderator, ito ang libro ng Sabadista, I will quote, From Sabbath to Sunday by Dr. Carlyle B. Haynes, page 26 to 27, ang komentaryo niya sa Acts 27, sabi niya dito, Gawa 27 is a record of a religious meeting and worship that was held on the first day of the week. Page 27, it is argued that the first day must have been the day of public worship. Ayan. So, Fernando, tatanggapin mo to na mga SDA na mga authorities, ikaw sabi mo, maliit ka lang na membro ng SDA. Umaamin pala na worship din pala ang first day of the week based on Acts 27. Yes or no? Tutulan mo to. Yes, istad nga po namin talaga yan eh. Talagang nagkaroon sila nga dyan ng pag-worship. Hindi namin po yan ay tinututulan. May talagang pag-worship. Pero hindi yan opisyal na naging yung pangyayari sa Act 7, hindi po yan official kasi yan po ay isa lamang despedida party. Yung pag-worship po na yan kasi si Pablo aalis sa kinabukasan. Next question, dito sa Matthew 28 Latin Bible, kasi Sunday arose from the Latin Western Church. Sa Novum Vulgatum, dito sa Bible ko na Latin, Brad Fernando, this will be a basis or a premise for my question. Matthew 28:1. Di ba napakaliwanag dito?
literally, in primam sabati, first day of the week. So, tatanggapin mo to, tutulan mo, yes or no? Primam sabati, one of the Sabbaths. Isa sa mga araw ng pamamahinga ang Sunday or first day of the week. Tutulan mo, tanggapin mo, yes or no? Hindi ko po yan tinututulan kasi ang ruling po sa Greek, kapag ka may nauunang numero bago ang Sabaton, isinasalin talaga yan unang araw ng sanglinggo. Pero kapag ka nahuhuli naman, yung numero ay tumutukoy naman niya sa kung pang ilang linggo. Next question. Objection mo, Mr. Moderator. Okay, time stop. Ano yung ating objection? Affirmative? Ang previous ko, hindi siguro masyado na narinig ni Brad Fernando, is Latin Bible. Latin muna tayo kasi iba ang nuances ng Latin sa Greek eh. Hindi pa ako pumunta sa Greek, Matthew 28:1. Dito muna ako sa Latin version. Sa Latin, primam sabati. Hindi naman sabaton eh. Kaya Latin is sabati. Ang meaning, literally dito, the first of the Sabbaths or one of the Sabbaths. Tatanggapin ba niya sa Latin na nuance sa Bible? Novum Vulgatum, Matthew 28:1, letra po letra. Ito talaga ang Sunday or first day of the week is primum sabbatum. Okay. Yes or no? Okay. So, ang objection mo, bro, ano ulit, bro? Yung sa categorical yes or no, tama? Based on the Latin po, Based sa Latin nga. Okay, so, categorical yes or no, tapos based on the Latin, hindi pa Greek. Okay. Greek na kasi sinagot niya. So, eh. any counter-objection, Octan bro? Greek yung sagot niya. Or, Dapat Latin yes, muna tayo. counter. Latin muna tayo. Okay. So, counter mo na, bro, Fernando, bro. Opo, yes. Sinagot ko po ng yes. No, then, i-derive ko sa Greek kasi ang Latin ay translation lamang po ng Greek Testament ng Matthew 28 verse 1. Okay, so yes daw, bro. Tapos yung paliwanag niya doon na. So, next question tayo, bro, Alvin. Oo. Sige. So, proceed na tayo sa Greek, Brad Fernando. My premise would be based on Matthew 28:1 na kinote ng Living Bible kung ano ang dahilan bakit Christians regard this as the day of rest. Based on the Greek, itong Ofe de Sabaton. Tapos ang first day of the week is Nian Sabaton. Tatanggapin mo ba, Brad Fernando, na specific to Nian Sabaton, specific sa first day of the week? Yes or no? According to the Greek. Yes, yan nga po yung pinapaliwanag ko, no? Kapag ka may nauunang numero bago ang Sabaton, isinasalin talaga yang opsi kasi una. Isinasalin yang unang araw ng Sanlinggo. Yan. So kaya, pag sinabing opsi di Sabaton, unang araw ng Sanlinggo. Pero hindi ibig sabihin na Sabaton na yung linggo. Next question na, Brad Fernando. Thank you naman for affirming. Ang next question ko is ganito kasimple. Di ba yung Nian Sabaton, hindi naman literally yung prote hemera? Kasi yung first day talaga, in the Greek is prote, first, tapos day hemera. Bakit Nian Sabaton ginamit? Referring to the first day, hindi yung prote hemera. Do you know why? If you know, please explain to us. Oo, kasi nga yung Mia, numero din yun, kapatid. Yun nga yung pinapaliwanag ko. Kapag ka may naunang numero, ang Sabaton, yan ay tumutukoy sa araw. Halimbawa, Tria Sabaton. Ano yun? Ikatlong araw ng Sanlinggo. Brothers, may oras pa? Time na. Time na. Salamat, Bro Alvin. Thank you. Okay. Welcome din, Brad Fernando. Okay, so dyan natatapos ang ating first stage ng debate. At dako tayo sa ating comment muna. Pulsuhan muna natin yung nasa live natin. Shoutout dyan sa lahat na nanonood. Sabi ni Don Puerto, sa Webster daw, panalo na daw sila. Sabi ni Zerefix, ay ako. At sabi ni Ace Mateo Palomeres, shoutout kay Fernando Camacho. Okay. I think napi-feedback tayo ulit. Hello, Mike Tess. Hello, Brad Josh. Maliwanag ba dyan? Nagpi-feedback kami ulit sa iyo, bro, Alvin. Hello, Mike Tess. Nadidinig namin yung boses namin dyan sa iyo. Wala namang electric fan dito. Na-off ko na.
Yes bro, pero Hello, hello. yung Maliwanag boses, naman sa akin dito. oh, Sa maliwanag iba? sa iyo bro. Yung boses ko diyan nadidinig ko dito sa akin ba? Oh, nagsasalita ako diyan sa iyo. Ganun ba? Oh. Anong gagawin ko dito? I-off ko na lang camera? No, no, no. Naka-headset ako eh. No, no, no. Bro, wait lang ha. Mic test, hello. Mic test, hello. Bro, paki-unplug yung I-mute ko. headset mo bro, tapos ibalik mo ulit. Okay, so mag-mute ka muna tapos ganun yung gawin mo bro. So, shoutout muna dyan. Senena Despedione, shoutout sa, sabi niya, shoutout moderator. Ayan, kay Leo Nito. Ayan, nakahahaha siya na emoji. Hello? Okay na bro. Okay na, wala na. Okay, shoutout Hello, na. Badrash? Yes bro, wala na bro. Alvin, wala na. Okay na bro. Bro Alvin? Nadidinig mo ako? Hello? Okay, okay na, Badrash. Let's start. Okay. So, shoutout din kay Romeo Pelos. Ayan, pareho daw ligaw. Sabi ng naka-Arabic, nag-feedback bro Russia. Ayan. At I think nawala na. Shoutout din kay Gary Glarione. Ayan, sabi niya, the Jewish Sabbath from Hebrew Shabbat to rest is observed through the year on the 7th day of the week, Saturday, according to the biblical tradition. Okay, mahaba siya. Ayan. Shoutout sa mga nasa live natin ha. At dako tayo sa ating rebuttal. Mauna dito again, Alvin Kitamundok ng Catholic. 10 minutes bro. Your time start now. Maraming salamat, Badrash, sa ating moderator at sa ating katunggali ngayon, ang kaibigan natin na si Brad Fernando Camacho ng Seventh Adventist Church. Ginamit niya ang magandang balita Biblia. Meron ako dito, no? Pareha kami meron. Ang meaning dito, mga taunang pista at mga banal na araw ng Israel. Ay hindi pala, Brad Fernando, sa title pa lang ng word meaning, banal na araw pala at makapistahan ng Israel. Yung araw ng pamamahinga, binasa mo. Hindi yun sa church, Christian church. No? Huwag na natin sabihin, Seventh Adventist ba o Catholic, basta hindi ito sa church, sa Israel to. Tama yung pag-interpret ko na for Israel only, for Hudyo. Kasi ang meaning mismo ng araw ng pamahinga ay patong araw ng sanglinggo. Kanino? Sa iglesia o sa Kristiyano o sa Israelita o Hudyo? Hindi. Ang mga Israelita o Hudyo ay sumasamba sa araw na ito at huminto sa kanilang mga paggawa, yung kanila, ibig sabihin, Israelita, Hudyo, bilang pagsunod sa kautusan ni Moises, ni Yahweh. Napakaliwanag dyan, Brad Fernando. Hindi pala Kristiyano, ayon sa kautusan ni Kristo. Walang kautusan ni Kristo dito eh. Ayan, napakaliwanag. So, naribat natin. Ngayon, sa Webster's Dictionary, sabi ng commentator dyan sa baba na panalo na kami, may official holiday, Sunday, letra po letra. Si Brad Fernando naman, sana i-rebat niya, meron sanang Saturday. For Christians naman, lahat ng Webster Dictionary, kahit hindi Webster's, yung iba, Chamberlain, Oxford Dictionary, etc., wala talaga, Brad Fernando na Saturday, official Christian holiday for Christians. Tapos Sabbath, may Saturday for Christians pa rin. Meron siguro Sabbath, 7th day, for Jews pa rin. Mga Hudyo pa rin. So yung Webster, tama, yung magandang balita Biblia, magkasama yun na Hudyo lang talaga. Tama yung sabi ko, may lang. Kasi wala namang iba eh. Hindi naman sinabi, Hudyo at saka Pilipino, o Hudyo saka Amerikano. Wala eh. Hindi nilalagyan ng lang dyan. Maintindihan na yan, Brad Fernando. Ngayon, showdown ko naman kanina sa kanya kasi Brad Fernando, official declaration ng isang konsilyo. Konsilyo, hindi lang isang church father. Konsilyo sa Laodicea. May Laodicea ba sa Biblia? Mayroon. Revelations 3:14 sa baba. Kami meron. Na ang mga Kristiyano inutusan through a decree, through a canon number 29 na Christians should not Judaize and should not be doing on the Sabbath ng mga Hudyo, but should work on that day, magtrabaho daw. They should, anong gawin? Must, should. Itong requirement, ang talagang necessary for Christians, particularly reverence the Lord's Day Sunday. So, ibig sabihin nito ng Sabbath, and not work on it because they were Christians, Canon 29. Ngayon, showdown ko kay Brad Fernando, sa'yo, mayroon bang council kahit isa? O church father man lang, kahit man lang church father lang kahit isa, wala pa rin eh. So historically,
Official to kasi councilyo to eh. Ito nga ang tema natin, official yung Sunday. Meron ako dito sa council, sa history, official, Council of Lucia, Canon 29. Sa'yo, meron. Umami naman si Brad Fernando na wala. Wala talaga. Wala kang mababasa letra po rito sa konsilyo ng iglesia at sa mga church fathers na letra po rito. Saturday, Sabbath for Christians. Ang Saturday ngayon is the official Sabbath. O kahit man lang, Saturday is Sabbath, wala ng word official kahit man lang. For Christians, may Kristiyano. Wala kang mababasa din kasi kontra na yun sa Didache, chapter 14 verse 1. Teaching of the 12 apostles, mantakin mo. May teaching pala ang 12 apostles after the Bible. Suppose yung Didascalia, ang apostles mismo further appointed the first day of the week should be the service, weekly service. So sa Church Father Brad Fernando, alam mo yan at alam din ng mga Seventh-day Adventist na mga scholars, mga leaders niyo sa Amerika at sa buong mundo. Na zero talaga kayo sa Church Fathers at sa councils. So dyan, laglag na. Sa Webster Dictionary, zero din. Sa Church Councils at History, zero din. Tapos dito sa Biblia, zero pa rin. Kaya binasa ko sa Magandang Balita Biblia, Hudyo at Israel lang. Sa Christians dito, Catholic Living Bible, nandito sa likod. Gumamit ka ng likod, araw pa mahinga, Magandang Balita Biblia. So you have the right also to read Sabbath. Sabi dito, meron ba ditong Saturday? Wala eh. First day of the week, wala naman ditong 7th day. Saturday, tapos sa Hudyo, kahit sa Hudyo, walang sinulat dito, ang Living Bible. Kaya first day of the week, kept as Sabbath, Matthew 28:1, Mark 16:2-9, John 21:9, 19:26, Acts 27, 1 Corinthians 16:2, Revelations 1:10. At napaka-surprising dito, mga kapatid kong mga Katoliko at di Katoliko na nakikinig ngayon sa aming talakay ni Brad Fernando, very peaceful naman kasi we respect each other, no? I also admire Brad Fernando kay hindi man siya mamemorsyonal o mangangatake kahit sa aral natin. Although sinasabihan niya mga maling aral. Dito sa page 26 at 27, from Sabbath to Sunday, may libro siguro to si Brad Fernando, Carlisle B. Haynes, page 26 at 27, Acts 20 verse 7, sabi ng Seventh-day Adventist scholar at mga authority nila sa Amerika, is a record of a religious meeting and worship that was held on the first day of the week. It is argued that the first day must have been the day of public worship. Public worship in the churches. And therefore the Sabbath has been changed to that day. Ayun, napakaliwanag naman yan. Hindi non-regular day lang na nag-prayer meeting lang, Brad Fernando, yung sabi mo, yung komentaryo mo. Sabi ng scholar mo, public day of worship talaga. Ibig sabihin, weekly na yan. Tapos, change na ng Saturday, Sabbath ng Hudyo. Sa Kristiyano na yan na araw. So, official yan. Pati pala mga Seventh-day Adventist Church, mga scholar nila at leader, official din pala ang Sunday. According to history. Honest pala to si Dr. Carlisle B. Haynes from Sabbath to Sunday. Honest to Brad Fernando na sa Badista. Kampi sa Katoliko. So, lalabas ngayon, ikaw pala ang maling aral. Kasi bakit sabi ko, Brad Fernando, maling aral ka? Kasi sabi mo, yung komentary mo sa Acts 27, hindi yan Sabbath, hindi yan day of worship, na specific na official yan. Official kasi weekly yan. Tapos, binago na daw ang Sabbath ng Saturday sa Hudyo into this first day of the week na religious meeting, religious observance, at saka worship. Wala namang sinabi dyan si Dr. Haynes na araw-araw din na worship, Lunes, Martes, Merkules. Dito, sa tanong ko sa kanya kanina, bilib ako kay Brad Fernando, kay honest naman to, hindi naman to basta lang makasagot, tapos iwas ng iwas, tulad ng iba dyan, tapos magagalit pa pag maipit. Si Brad Fernando, at least he is honest enough and truthful to answer us. Pero minsan kasi sa debate, hindi masyado nakikinig. Brad Fernando, huwag ka lang magalit kasi ang tanong ko kanina, bago sa Greek, Latin muna, Novum Vulgatum, sa Matthew 28:1. Sabi dito, serem autem post sabbatum, after the Sabbath. Yung sabbatum dito, naunang word sabbatum in Latin, meaning sa Jewish, sabihin na natin Saturday. Okay lang naman Saturday, basta sa Hudyo, yun ang unang sabbatum. Pero pagkama, cum illoxeret, in primam sabbati. Primam sabbati. Napakaliwanag yan. So, first Sabbath na. Ibig sabihin, hindi lang mismo yung araw na tinutumbok ito ng first day of the week, kundi it's a prime, it's the first, it is the highest, and the number one Sabbath of Christians. Pa-number pa si
Fernando Camacho, pero hindi pala niya alam na sa Greek nuances at sa Latin, ang meaning nito, ang kahulugan, pag may number tulad ng niyan, ibig sabihin na, primary yan. Ang meaning first, primary or one of. Hindi lang yan bilang, kundi ibig sabihin, hindi lang sa week na counted na 7 days within a week. Kaya nga, ang sense niyan, both sinulat sa Greek and Latin, according to the apostles, according to the Holy Spirit and the Lord Jesus Christ, ang meaning niyan, week. Bakit week? Kasi nga, yun na ang 7th day eh. O yun na ang 7th, yun ang first, pagbilang, pero actually, sa Christian Sabbath, Day of Rest, 7 din kasi isang linggo na. Bibilangin mo ba? Kaya nga tinawag sa Tagalog, Brad Fernando, hindi ka ba nagtaka? Na tayo mga Pilipino, tumpak na tumpak tayo sa Grego. Bakit? Ang tawag natin sa Sunday, walang iba sa Tagalog at Pilipino. Linggo. Linggo. Kung istriktuhin natin ang week, isang linggo, 1 week. Pero bakit tawag linggo? Kaya ikapito nga eh. Sa buong linggo, bibiling ka Lunes, 1. Hanggang ikapito, linggo. Pero kung week yan, isang linggo. Pero kung araw yan, linggo. Napakaliwanag naman yan ang Lord's Day. Official ba yan? Official eh. Tanggap na yan, Brad Fernando. Sana magbulay-bulay ka, review mo ito. Tapos you can ask mga resources ko. Tapos mag-Catholic defender ka, Brad Fernando. Maging general ka pa ito. By the way, Brad Fernando, get offended if I laugh. I'm also happy na debating with you, dialoguing with you, although we're peaceful, para lagyan naman natin ng konting tuwa, no? Kaya puro tayo seryoso dito, tatanda tayo ng madali. Kaya ako, I'm very happy, kahit ang kalaban ko, mga nagagalit, yung ibang style ng iba, hindi ikaw, Brad Fernando, yung iba, sobrang seryoso, tinatawag pa kong demonyo, mga domenim, pero tumatawa talaga ako, that is my way of debating, no? So para jolly naman yung pag-usap natin. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Brother Alvin Gitamundok. At bago yan, meron mo ng babati. Please watch the Beatles Convention. Yun, at dako tayo sa ating pagtatanong. Second cross ito ni Fernando Camacho. At okay, 7 minutes. Wait lang. Gusto ko lang i-acknowledge din yung ating mga admin dito. Nandito si Brother Sispo. Shoutout sa iyo, Brother Sispo. 7 minutes ito. Bro Fernando Camacho ng SDA. Your time start now. Okay. Ang tanong ko po tungkol po sa inyong pinahayag, nang ginamit ninyo yung magandang balita Biblia, yung kanyang talaan, may nakalagay po ba diyan yung kahulugan ng linggo? Ano lang, gusto ko lang makita, Brother Alvin, meron bang nakalagay tungkol sa linggo bukod doon sa araw ng paghahanda? Sagutin kita, Brad Fernando, kung magandang balita Biblia, honest naman ako at truthful katulad mo, wala ditong linggo na Sunday. Pero doon sa Living Bible, kept as by Christians as Sabbath. So yun ang Sabbath ng Christians sa Living Bible. English to eh, ito naman Tagalog naman to, local naman to Philippines. Pero ang dito sa araw ng pamamahinga, Israelita lang talaga. Wala namang sinabing to Christians eh. Buti sana may Christians. Okay. Next question po. Dito sa inyong ginamit na referensya sa likod nga ng ng MBB, yung araw ng paghahanda, may binabanggit diyan ay sa Hudyo. Meron po ba kayong makikita naman diyan para naman sa Kristiyano? Dito po sa talaan ng magandang balita, meron po o wala, kapatid na Alvin? Brad Fernando, yung Saturday, wala talagang mababasa dito. Yung ikapitong araw lang sinabi ng araw ng pamamahinga. Walang sinabi dito ang magandang balita Biblia na Sabado sa kalendaryo na Saturday. Kahit hindi na Saturday, Sabado lang sa kalendaryo. Kasi iba yung Sabado sa Biblia, ikapitong araw, wala pa yung araw sa kalendaryo. Walang mababasa dyan. So tabla tayo dyan kahit may araw ng pamamahinga. 7 days, wala ding Saturday, wala ding Sunday. Okay. So, lilipat naman ako ng aking tanong, Bro Alvin, So dito sa Acts 20 verse 7, tinututulan niyo po ba na yung pagtitipon na ginawa diyan ay
Sabado ng gabi kung sa atin pong termino? Tinututulan niyo po o hindi? Roughly, kung tayong Kristiyano, sa modern reckoning, Sabado ng gabi yan, pero midnight dito sa Magandang Balita Biblia. Pero ang Sunday is already starting 6 o'clock sa Sabado ng gabi, in the evening, 6 o'clock. So midnight na to, talagang Sunday na to, pasok ang Sunday. Kaya nga ang Magandang Balita Biblia, linagyan din, linggo din. Linggo ng gabi. Linggo na kasi talaga yon, hindi na Sabado o Saturday sa kalendaryo. Hindi na Saturday. Linggo na talaga yon, strictly speaking, Fernando. So, ano yun sa amin? Okay. Kampi sa amin. Okay. Dahil ginamit nyo yung talatang yan ng Acts 20 verse 7, ay pinahiwatig din po ninyo na yan yung official day of rest. Ano ho? Ngayon, kung yan ay official day of rest at yan ay naganap ng Sabado ng gabi sa ating panahon, mababasa mo rin ba dyan na yan ay naganap ng umaga na maghapon ng araw ng linggo, katulad po ng isinasagawa ninyo sa inyong mga misa? Sagot, hindi na kailangan na yung linggo na araw o hapon. Basta importante ba, Fernando, pumasok doon sa 6 o'clock in the evening ng Saturday. Sunday na yon. So, 6 p.m. Saturday, Sunday na yon. So, bakit naman iputul-putulin mo yung oras ng araw? Sunday na talaga yun, Fernando, hindi yung Saturday. Kasi kung before 6 p.m. ng Saturday, Saturday yun, tama ka. Kampi yun sa amin. Sabi ng Sabbath ko Sunday na libro mo. Next question po, Bro Alvin. Ang dahilan ba o ano ang dahilan ng naging pagpupulong sa Acts 20 verse 7 patuloy? Ang dahilan ba niya ng pagpupulong ay dahil iyan ang official day of rest nila o dahil si Apostol Pablo ay aalis sa kinabukasan? Alin po sa dalawa, kapatid na Alvin? Dalawa. Fernando, hindi exclusive yung pinapili mo sa akin. Dalawa. Kasi dito sa original Greek, niyan sabaton. Sa original Latin, primam sabbatim. Sabati. Ibig sabihin, first of the Sabbaths. Sabato yan. Dito naman from Sabbath to Sunday, this is the record of a religious meeting or worship that's held on the first day of the week. The first day must have been the day of public worship for churches. The Sabbath had been changed to that day. Official. Next question. Okay. Sabadista. Next question po. Okay. Doon naman po ako sa ginamit ninyo sa Latin Vulgate. Yung termino ditong in primam sabbati. Yan. Sa tuwid na salin ng Latin Vulgate, ano ang eksaktong salin dapat ng in primam sabbati? By interlinear itong nabari Bible ko, Brad Fernando, wala talagang iba. Ang primam sabbati, first or one of the Sabbaths. Kaya literally, kung isa sa mga pamamahinga, pamamahinga yun. Meron bang isa sa pamamahinga, the primary Sabbath, na hindi pala Sabbath? Parang nag-contradict na yung word primary, nag-contradict na yung sa word na Sabbath. Kaya talagang meaning nun, Sabbath na talaga, Sabbath nga sa Greek week, linggo, sa Tagalog at Filipino, 7th day na yun. Next question. Okay. Dito sa hawak kong referensya, yung ibig sabihin ng literal na pagkakasalin ng primam sabbati ay unang linggo. Tama ho ba ito o mali? Ay mali. Yan, unang linggo. Ibig sabihin sa isang buwan, the first week, ay hindi. First day of the week or one of the Sabbaths or primam. Kaya prime primam, leader of the Sabbath or one of the Sabbaths. Yun talaga literal meaning yun. Kaya mali yun sa'yo first week. Unang linggo lang. Araw yun. Specific yun to first day, Sunday. Walang iba, hindi yun Saturday. Next question. Walang Saturday dyan. Okay. Bro Alvin, meron ka ba dyang hawak na Latin lexicon? Para gusto kong ma-check po ninyo, baka pareho tayo o magkaiba tayo na time na. Time. Okay.
Okay, mabilis lang talaga ang ating 7 minutes. Thank you, Bro Alvin. At dyan natatapos ang second cross Sige, ni sige. Welcome din, Bro Fernando Fernando. Camacho ng Seventh-day Adventist. At sa mga bagong pasok dyan, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa Sabbath. Sunday is the official day of rest or Sabbath for Christian. Formative natin yung tinatanong kanina si Alvin Gitamondok ng Catholic. Negative naman yung pagpapahayag ngayon sa kanyang rebuttal. Fernando Camacho ng SDA. 10 minutes, bro. Your time start now. All right. So, rebuttal section ko na po ito, mga kaibigan, mga kapatid. At gusto ko makita po ninyo na hinahanap ko po yung tatag ng pagkakatindig ng presentation po ng affirmative, pero nahihinaan po ako, mga kaibigan. Ano ho? Kasi yun pong literal meaning, yung huli nating naitanong, yung literal meaning po ng Latin sa term na primum sabbati, yan po ay unang linggo. Ang katumbas po niyan sa termino natin, unang o sa termino ng Greek, yung primum sabbati, na hinango po yan doon sa bandang kalagitnaan po, mga kaibigan eh. Doon sa Vespere Autumn Sabbati, may naunang Sabbati na isa, then que luceset in primum sabbati. So pangalawang pagbanggit po ito ng Sabbati. Okay? So dito sa unang bahagi ng Sabbati, ito po ay nangangahulugan, kag titignan po ninyo sa lexicon, pagkaraan ng Sabat. Ibig sabihin, may naganap na Sabat. Natapos po 'yon, no? Tapos ay yung ikalawa namang primum sabbati, yun naman po yung unang sanglinggo na ang katumbas, unang araw ng sanglinggo. Ano ho? Yan po yan, mga kaibigan. So dito sa 28 verse 1, yung Greek word na opse di Sabbaton, ang ibig sabihin niya, katulad din po ng unang Sabbati na binabanggit sa Latin, pagkaraan o pagkatapos ng Sabat. Ay di, meron palang Sabat na naganap na natapos. Tapos, nang nagbubukang liwayway na, yung unang araw ng sanglinggo, o yun na yung primum sabbati. Ano ho? O, yan po yung binabanggit sa atin, unang araw ng sanlinggo, talaga pong linggo po yan. Sunday yan, wala kaming tutol dyan. Nung araw na yan, sabi sa talatang yan, nagsiparoon sila Maria, si Magdalena o Maria Magdalena, at yung iba pa para tingnan ang libingan. Hindi sa kapilya ang punta nila, kundi sa libingan. At hindi ito araw ng wala silang isinagawa ditong pag-worship, wala kayong nabasa, kundi pagpunta sa libingan. Hindi rin po yan pangingilin. Ano? Then, so dito sa Webster, ano ho, sabi niya wala daw nakalagay na para sa Christian. Meron po, mga kaibigan, hindi lang ho siguro nabasa. Ganito po ang sabi, binasa ko nga kanina. The seventh day of the week, observed from Friday evening to Saturday evening as a day of rest and worship by Jews and some Christians. Bakit some Christians? Kasi kakaunti lang kami talaga eh. Kalimitan talaga, Sunday ang kanilang pag-o-observe eh. Kasi may kasaysayan bakit nila na-observe ang Sunday. May kasaysayan po yan. At late na lang po yan lumabas, mga kapatid. Ngayon, punta naman ako dito sa Acts 20 verse 7. So dito, lahat ng kanyang itinayo, nagiba ko na po lahat, mga kapatid. No? Sa Acts 20 verse 7, makikita po niyan, hindi po dalawa ang dahilan ng kanilang ipinagkakatipon nung gabi na yun. Isa lang po ang dahilan. Si Pablo ay aalis sa kinaumagahan. Yan po ang dahilan ng kanilang pinagkakatipon. At yung mga terminong, ito na yung official, yung official day of rest, dapat ang pagpupulong din ng ating mga kaibigan, katulad din dito sa oras na ito. Tapos na ang pangingilin ng Sabat, ipinagpatuloy nila yung sa araw, sa gabi, at matatapos sa actually naging magdamag pa nga ito eh.
Ano ho? Dapat ganun din. Pero taliwas eh. O kaya mali rin sasabihin na hindi na kailangan basta pumasok lang. Hindi official 'yun pagka ganun. 'Di ba? Yan. Kaya mga kaibigan, hindi po ito nagsasabi sa atin na ito na ang official na sabat ng Christian. Ano? Totoo, wala kaming pagtutol na nagkaroon dyan ng public day worship. Totoo 'yon. Kasi sa amin ang worship araw-araw eh. Lalo pa ito, nagkaroon ng mahalagang okasyon. Isang despedida party o pamamaalam. Di lalong talagang may pag-worship. Pero hindi opisyal ang Acts 20 verse 7 para sabihin natin ito na ang official day of rest o sabat ng mga Christians. Kung ang pag-uusapan natin yung Acts 20 verse 7. Ano? Then, dito po sa kanila pong babasa naman ako ng ukol sa kanila pong mga lathala. Ano ho? So itong babasahin ko po ay isa po sa mga ginawang santo ng Roman Catholic Church, no, na-canonize po nila yung sumusulat po nito. Ito po ay nasa History of the Catholic Church of Scotland, no, from the introduction of Christianity to the present day. I think meron nito si kapatid na Alvin. Ano ho? At ito po ay volume 1 mga kapatid. Dito sa page 249 tuloy hanggang 250, the Scot and the Martyrs had no doubt keep up the traditional practice of the ancient monastic church of Ireland, which observed Saturday rather than Sunday as the day of rest. Sabi po nila ito, no? Ito po ay isang Church Catholic o Catholic Church of Scotland na nakalagay dito, no? Then sa sa page 250, no? Yung karugtong ng which observe Saturday rather than Sunday as the day of rest. Yan. Sabi pa rito, Adamnan has told us how Saint Columba on the last Saturday of his life said to his faithful attendant, Germaid, this day in the Holy Scripture is called the Sabbath, which means rest, and it's indeed a Sabbath to me. Sabi po ito ng kinanonize po nila o ginawa pong santo, no? At alam ko pagdating sa kasaysayan ng kanilang mga santo ay hindi papahuli dito ang ating pong general ng Roman Catholic Church, ang number 1 debater ng Roman Catholic Church, no? Pero nakita natin dito, talagang ang itinuturo pa rin yung Saturday. Ano ho? Yan. So, hindi lang yan mga kapatid at mga kaibigan, ano? Marami pang nagpapatotoo sa atin, no? Na ang Sunday ay hindi talaga opisyal sa panahong Kristiyano o sa panahon ng bagong tipan. Opisyal po 'yan sa mga Catholic Church na Christian. Pero sa mga Kristiyanong nasa Biblia, no, na nakaantabay sa Biblia katulad po ng Seventh-day Adventist at mga unang Kristiyano, no, hindi po sila ang Sabat po nila hindi yung Sunday, kundi yun po pa rin ikapitong araw. Kaya nga yung pagkakabanggit sa atin, yung mga terminong Mian Sabaton, at mga iba pa, ay dapat po nating bibigyan ng pansin yung kahalagahan ng Greek manuscript. Kahit na ginamit natin yung Latin Vulgate, pareho pa rin ang itinutumbok na kataga o kahulugan pagdating sa Greek manuscript, mga kaibigan, mga kapatid. No? Ngayon, dito sa katisismo ng Iglesia Katolika, ito ay Roman Catholic Archdiocese, ganun ba yan? O Diocese? I'm sorry, hindi ko masyadong of Manila. No, dito sa page 2168, yung araw po ng Sabat ang nakalagay. Sa ikatlong utos ng Dekalogo ay inihahayag ang kabanalan ng Sabado. Ang ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga nakatalaga sa Panginoon. Sa 2169, ginawa
ginagawa ng kasulatan na ang kautusang ito ay maging alaala sa paglalang. Sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, lahat ng naroroon, at sa ikapito, nagpahinga. Pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabado at pinapaging banal niya. Makikita po ninyo sa context ng binabanggit dito, yung ikapitong araw na binanal, yun talaga yung Sabat, yun talaga yung dapat na ipangilin, hindi yung Sunday. Kaya nga dito sa kanilang sa kanilang pasyon, talagang tinumbok din nila na Sabado sa pahina 5. Ngayon, sa isa pa nilang time na. Sige po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Fernando Camacho bilang negative sa gabing ito. At bago yan, meron muna tayong babate. Hey guys, please watch the Debaters Convention. Take care guys. Bye! Ayan, so tuloy-tuloy tayo. 7 minutes ito sa second cross ni Brother Alvin Gitamundok ng Catholic. 7 minutes bro. Your time start now. Nakamute ka bro. Yes, tuloy bro. Sige. Unang tanong ko sa iyo, Brad Fernando, sinipi mo yung CCC namin, 2169. Pero alam mo ba, sa sunod na page dito, sa 2175, nakasulat dyan, letra po letra, Sunday is the fulfillment of the Sabbath. So ang linggo pala ang Sunday sa kalendaryo, ang katuparan ng Sabbath o Day of Rest para sa aming Katoliko. So aminin mo yan na meron 217975. Yes or no? Yes, no? Babasahin ko nga rin sana yan, para sabihin sa mga tao na nagkaroon kayo ng dalawang stand na magkaiba. At yung isang stand nyo rito, yung 2169 at yung 2168, ito yung umaakma sa Biblia. Pero yaang binabasa po ninyo ngayon na hindi ko nabasa kanina dahil inabutan ng oras. Sunod na tanong, Brad Fernando, yung binasa mong 2169 sa CCC namin, di ba sa baba lang 2170 sa sunod na parafo, sinabi dyan, Memorial of Israel's liberation from bondage in Egypt. So sa Hudyo pala yan, hindi pala yan sa Kristiyano. Yes or no? Yung Sabat mo. Dito sa 2170 nyo, ipinalalagay din ng kasulatan ng araw ng Panginoon, alaala ng pagliligtas sa Israel. So yung araw ng sabi ko, yes. Okay. Ano yung objection, Bro Alvin? Objection, Bro Alvin? Kasi categorical question should be answered yes or no. Okay. Categorical question, Mr. Moderator, should be answered categorically with yes or no bago mag-qualify. Okay. Si Brad Fernando, magmamadali, diretso explain. Okay. So, Fernando, counter objection dyan, bro. Counter? Teka lang ha. Sinagot ko po, sabi ko. Wait lang, bro ha. Sinagot. Wait lang, bro ha. Hanapin ko lang yung maingay. Saan ba yan? Teka ha. Kato? Wait lang para okay. Okay. So counter objection, bro Fernando? Sinagot ko po ng categorical. Sabi ko ay oo, then nag-explain ako. Kaya lang ay naputol. Okay, so bro, bigyan kita ulit ng 20 seconds bro sa pagsugot doon sa oo. Fernando Camacho, proceed bro. Opo, yan nga po yung nakalagay diyan sa 2170 na pareho naming binabasa. At bilang dagdag diyan, ay hindi lamang po yan talaga sa mga Hudyo kasi may mga Kristiyano ring Hudyo sa panahon po ng lumang tipan. Isa na po diyan si Moises. Kaya yung pong Sabat binigay din po next question sa Kristiyano. Next question, Brad Fernando. Dito tayo kay Saint Columba. Alam mo ba si Saint Columba is a Catholic priest and saint na nagmimisa every Sunday, hindi Saturday, yes or no? Kaya nga ginamit ko nga yan, kasi yung kanyang testimony, yung kanya pong pagpapatotoo ay iba po sa kanyang pinapractice. Ayun, binasa ko nga kanina yung napakaliwanag na kanya pong salaysay.
Kasi both New Old and New Testament, ang mga Christian po talaga, ang official day of rest nila ay Sabat po, yung ikapitong araw ng Sanlinggo. Kahit si Moises na isang Kristiyano ay Sabat din po ang kanya pong ipinangingilin. Na siya na din sinusundan Next po question. naming mga Seventh-day Adventist. Next question, Brad Fernando. Salamat sa pag-amin mo na sige, follow up ko na lang. So, ibig sabihin yung sinabi na kinote mo kay Sen Columba. Time stop. Meron ba Objection, Bro Fernando? Yes, Mr. Moderator, pakibura po yung sinabi po niya na aking inamin. Actually, hindi naman matalas yung pagkakabanggit ng kapatid na Alvin, pero gusto ko lang ma-erase sa tao yung salitang inamin ko. Kasi hindi naman niya itinuloy as a premise. Mr. Moderator. Okay. Wait lang Alvin At okay Mr. ka na Moderator, doon, Bro Fernando, doon sa yung objection mo nga patungkol doon sa Ayun nga, kasi pinabubura ko kasi magpapanibago po siyang tanong. Ibig sabihin, maiiwan po 'yun sa tagapakinig na para bagang meron akong inamin na something. Okay. Na ganun. Okay, yung po. parang merong parang comment lang Side doon. comment. Bro Alvin, counter objection doon, bro. Bro Alvin? Hello, bro. Nadidinig mo kami? Brad Rush? Hello, Brad Rush? I think delay masyado. Yes, bro. Nadidinig ka namin, bro. Bro Alvin. Yung counter-objection ko, Brad Rush, kasi nakikinig naman tayo lahat dito. Ewan ko kay Brad Fernando kung hindi niya masyado nakuha yung tanong ko. Ang tanong ko kanina, napakaliwanag, aminin mo ba na paring Katoliko at Santo si San Columba na magmimisa linggo-linggo? Sabi na, oo, yes. Ba't ngayon nag-object? Okay. Brad, Hindi kasi malinaw kung ano yung Okay. Okay, so naintindihan ko, bro. Naintindihan ko. Okay. So ganito na lang, bro Alvin. Yes, ako na ha. So ganito na lang, bro Alvin. Siguro dito dahil meron nang nag-o-object, meron nang stricto na talagang diretso tanong kung magpe-premise ka, dapat naka-connect doon yung premise mo sa tinatanong mo. Ganyan na lang para hindi siya para siyang side comment or anong tawag dito, nagre-react ka doon sa sinasagot niya. Pero tuloy-tuloy tayo, bro. Kasi ang next question ko, Brad Gracia. Yes. Connected yung question ko na follow-up. Yes. So, bro Alvin, magtanong ka, bro. 4 minutes, bro. Pasok mo yung tanong mo, bro. Follow up. Kasi inamin mo kanina, Brad Fernando, na paring Katoliko at Santo si Saint Columba, hindi naman yung sabadista ng Seventh-day Adventist Church. Inamin mo, nandyan sa video, napakaliwanag. So, tanong ko sa iyo ngayon, connected sa unang tanong ko sa iyo, so aminin mo na ngayon na hindi pala official yung sulat at opinion ni Saint Columba ukol sa Sabat. Na hindi pala yung official kasi nagmimisa siya linggo eh. Katoliko naman siya, so hindi pala official yan. Yes or no? No. This is an official statement ni Columba na atin pong binabasa. Ang sabi ng kanyang official statement, na yung day na this day in the Holy Scriptures is called the Sabbath, which means rest, and indeed the Sabbath to me. Next question, may narinig ba tayo dyan na sabi ni Saint Columba na Saturday yan? Sa araw ng kalendaryo, sa linggo? Saturday yan, sa isang linggo? Meron, wala? Aminin mo pag wala? Meron po, meron. Kaya yung pananaw po ninyong wala, mali po yun kasi meron. The Scott in this matter had no doubt. Time stop. Bakit po? Okay, objection natin, bro Alvin. Objection, Mr. Moderator, kasi binasa naman ni Brad Fernando, lahat tayo dito, saksi nakarinig, wala namang Saturday eh. Kaya it's a dishonesty, Mr. Moderator, na sabihin mo, meron, tapos pala Sabat lang mabasa. Okay. Kalendaryo, sabi ko Saturday, sa isang araw, na isang linggo, na Saturday specific. Wala pala, okay. Brad Fernando.
Okay, so counter objection mo na doon, bro Fernando, bago ako magpahayag, mag-ano din. Opo, yes, counter ano. Kasi po yung tanong niya categorical. Sinagot natin ng categorical na yes. Then babasahin ko ngayon yung sinasabi rito na Saturday. Kaya lang po pinutol po niya, Mr. Moderator. Okay. Malapit na sana yung term na Saturday ay naputol lamang po. Okay. So, ganito yung ating objection ni Bro Alvin. Actually, hindi ako judge sa inyo kung nagsisungaling, nasalita or hindi nasalita. I think sa audience na lang yan kung talagang ganun or meron or wala. Pero for now talaga, again, tuloy tayo sa pakiulit na lang yung tanong para masagot ni Bro Fernando, Bro Alvin. Sige. Let's proceed, Brad Fernando. I'll proceed to the next question. Another question. Can I object, Mr. Moderator? We takers concise answer. Time stop muna, Alvin, ha? Objection natin, Fernando. Okay, kasi po dapat ay magpapatuloy ako sa pagsagot. Yes. Kaya lang sabi po ninyo, Yes. ulitin ang tanong. Okay. So, inihintay kong ulitin yung tanong kasi meron akong sagot tungkol doon sa Saturday. Okay. Kasi kapag naiwan po yan, parang hindi ko siya nasagot. Okay. So, Bro Alvin. The counter objection, Mr. Moderator. Yes. Counter ka muna, bro. Sige. Ang counter ko, Mr. Moderator, ikaw mismo nag-rule out ka na, Mr. Moderator, na hindi ka judge, tapos ibahin na lang ang tanong. Next question na. Bakit si Brad Fernando ang mag-utos sa akin na ulitin ang tanong? Okay. I have already the right to proceed to another question. Okay. Brad Fernando, huwag kang mag-utos sa akin. Okay. So, Mr. Moderator, ganito. Okay. Kuha ko na. Bro Alvin. Kuha na. So, ganito, mga gentlemen, no? Ganito. So, kanina, Bro Alvin, sinabi ko talaga na pakiulit yung tanong ba, yung previous na tanong. Kasi naputol nga si Fernando doon sa kanyang pagsagot ba. Kaya sabi ko, pakiulit na lang yung tanong na yon, yung previous na ganon. So, Bro Alvin, pakiulit yung tanong, bro. Naka-pause yung time nito, ha? Yung previous mo. Yung previous, bro, yung hindi siya Teka, natapos. Mr. Moderator, may request muna Yes, ako naman. concern, bro. Sige. I have a little request. Yes. Gusto ko lang pagbasa ngayon ni Brad Fernando sa niya, tapos i-forward sa group chat natin para ma-clear ako na may Saturday talaga. Kasi ayaw ko dito ng lokohan eh. Gusto ko lang katotohanan. Mr. Moderator, pwede i-request? Okay, so merong request dito, Bro Fernando. Is it granted or not? Photoshoot yung Saturday, yung page number sa kay Saint Columba. Sabat lang yan, binasa mo na eh. Yes, wait lang, bro. Sige, screenshot ko lang, Mr. Moderator, i-screenshot ko. Okay, para so granted yan, isi-send daw ni Fernando Camacho. Paano yun? Paano ko? Sige. Paano ko isi-send yun? Sa chat na lang, i-send mo daw. Pero yan lang yung request, bro, ha? As a moderator, again, bro, Yes. uulitin, pakiulit yung previous na tanong mo, bro. Or kung hindi naman, hindi mo siya na na parang talagang yung verbatim, pwede namang sagutin din ni Fernando ng 20 seconds. Kung nakuha na niya yung last na tanong mo ba? Kasi yan yung ino-object niya na gusto daw niyang sagutin niya. So, Bro Alvin, pakiulit yung previous na tanong, bro. Yung previous na tanong ko, ulitin ko lang. Sinabi ba dyan ni Saint Columba na isang katolikong santo at pare namin na araw Saturday sa kalendaryo, araw Saturday sa sanglinggo, within a week, yun ang tinutukoy niya na Sabbath of the Christians? Meron dyan o wala? Sagot? Pag wala, sabihin mo ba wala? Sagot? Meron po, meron. Okay. Meron po. Ganito po ang pagkakasabi. Brother Asya, isinend ko sa iyo yung na-screenshot ko. Kasi nahirapan akong naka-computer ako eh. Sabi rito, sa page 249, the Scot and the Martyrs had no doubt keep up the tradition practice of the ancient monastic church of Ereland, which observed Saturday rather than Sunday as the day of rest. Mr. Moderator? Time stop po na, time stop. Objection, Okay. Mr. Moderator. Objection natin, Bro Alvin. Kasi Mr. Moderator, ang objection ko, ang binasa niya, iba na namang paragraph, hindi naman si Saint Columba na involved doon.
yung mga Scots, napakaliwanag na si St. Columba, yung sabi niya na ito yung Sabbath, this day, Okay. particular day, kung meron na dyan na Saturday Okay, specific, okay. wala pala, Mr. Moderator. Okay, Yung okay, screenshot okay. niya, mali Okay. pala. Okay. Okay, so bro Camacho, before ako humatol dito, mag-counter ka Ah. ba? Sige bro. Yes. Kasi itong nasa 250 na statement niya, based po yan sa 249 ng page. Kaya po, binabasa ko po ito, sarili niya rin itong sulat Okay, na okay. pinaliliwanag niya. Okay, so again, mga kapatid na debater ha, ulit, hindi ako mag-judge sa inyong dalawa, ganon. So bro Alvin, kung ganon yung sagot niya bro, at kung hindi ka sang-ayon doon, or either ano yung ano mo, doon ka na lang sa conclusion bro, meron naman Next time question, doon. Mr. Moderator. Yes, so next question ka bro Alvin. Next question, Brad Fernando. Narinig namin ngayon, galing pa sa press ko pa, galing sa bibig mo, yung page number, iba pala eh. So ngayon, ang tanong ko sa Brad Fernando, ang intention mo pala ngayon sa publiko, hindi mo naman pinakita dyan sa video ang libro mo, dadayain mo kami pala, Brad Fernando, kasi iba palang page yun eh. Napakaliwanag dyan sa video, nakarecord na yan eh. Yes or no? Dadayain mo kami. No, kasi ito pong binabasa ko yung 249, ang katapusan po niya yung Sunday Asda. Tapos sa 250, dinugtungan yung Asda, Day of Rest. Kaya magkakarugtong po yun, Bro Alvin. Hindi po kayo dinadaya ni Brother Fernan, Next question. kundi binabasa ko lang po yung pagkakadugtong-dugtong. Next question, dugtong ba yung St. Columba? Di ba iba yun na fact? Iba naman yung sa Scots, iba nga ang page eh. Ang tinanong ko sa iyo, yung kay Columba na Saturday. Yung Saturday mo, hindi pala kay Columba. So, ibig sabihin, yung screenshot mo, magpapatunay na dinadaya mo kami. Yes or no? No, hindi ko po kayo dinadaya. Ito po ay statement ni Columba na Brad sa kanyang Fernando? statement, dito niya hinango sa 249 Time stop. na wala. Okay. Bro Alvin, nadidinig mo kami? Nawawala Sayang ata interruption. siguro. Yes, kaya nga. Bro Alvin? Nawawala. Okay, so habang naghihintay na makabalik si Brother Alvin, shout out muna sa ating mga nasa live dyan. At marami na nga nagko-comment dito. Pasensya at hindi ko mababasa lahat-lahat yan. Shout out sa ating halos 40 live viewers ngayon at yung ating mga participant dito sa live. Don't worry, isa-isahin ko kayo mamaya na batiin. Ayan. At ito na nga, napakaganda na ng ating flow. At 46 seconds na lang, no? So napaka init na nung ating discussion ngayon. At Bro Alvin? Yes, Brad. Russia? Okay, so nadidinig na Sorry, mo na mahinang kami. signal ko. Okay. So Bro Yes, Camacho, yes, clear. 20 seconds sa pagsagot mo, bro. Ulit, bro. Nakuha mo na yung tanong, diba? Proceed, bro. Ano nga ba yun, Bro Russia? So, pakiulit, Bro Alvin, yung tanong, bro. Good, Bro Alvin, kasi matagal tayong nawala eh. Sige. Pakiulit, Sorry bro. kayo na affected ka sa pagkawala. Sige, ulitin ko lang, Brad Fernando. Ang tanong ko kanina na inamin mo naman pala na yung St. Columba, ibang page yun, iba naman yung sa Scots, di ba? Kasunod daw nga page. So, ibig sabihin, yung sinabi ni Columba, wala talagang Saturday yun. Ang Saturday mo doon sa kabilang page. So, ibig sabihin ba, ipagpatuloy mo sa amin, Brad Fernando, ang nagduda kami ngayon na intention mo na dayain kami, yes or no? Inaantay ko yung sasabihin mo nga, pagpapatuloy mo pa ba ang kasinungalingan mo? No, hindi. No, sa 250, Bro Alvin kasi, no, tsaka 249 magkarugtong. Dito sa pagkarugtong niya, Adam has told us how St. Columba on the last Saturday on his life said to his faithful attendant, Jarmid, this day
in the Holy Scripture is called the Sabbath. Is Next the question. means rest? Sayang. Next question, proceed naman ako sa ibang tanong. Dito sa, kasi rebuttal na to na tanong, Whitaker's Concise Almanac, 2012, page 484, 485, Seventh Adventist Church, marked by its first observance of Saturday as its Sabbath. Time. So, ibig sabihin, para Brad Fernando, Time na bro. Tama po. umpisa lang talaga yung Seven Saturday. Tama minutes. po, kasi nagkaroon ng transition, Time na. ay, time na. Oh, Okay. sorry, Bro Alvin, di ko na masasagot. Okay, so 7 minutes lang talaga. At maganda sana kung mahaba to. So, dyan nagtatapos ang ating second stage. At shoutout pala sa ating nasa live. Hanggang ngayon, nagpupuyat dyan. Maraming salamat. At patuloy kayong nakikinig. Shoutout kay Manolo Jumalon. Ayan. Patungkol yan sa mga tumatanggap sa salita ng Diyos. Sabi naman ni Siling Maharang, bayan ng Diyos. Ha, layo ng sagot. Sabi naman ni Gary Glorian Escoces, tama, wag mong husga. Pawala-wala kasi si Bro Alvin. At sabi ni Rocky, Ale, ba't ayaw mong ipaulit ang tanong Bro Alvin? At sabi naman ni Chris Bato, ipit na. Ibang tanong na lang. Ayan. Shoutout din si Romeo Pelos, kontrahan pa more, pareho lang kayo naligaw. At si Gary, si Gil Laros, anong kontrahan dyan, Romeo Pelos? Okay? So nagkakasagutan sila dito. At relax lang kayo dyan. Sister Fatima, shoutout sa'yo. Sabi niya, Kuya Rasha, kailan debate namin ni Tatay Alvin? Okay. Okay. Siguro mag-usap kayo mamaya kung pwede. At shoutout din kay Manolo Jumalon. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga bro. 5 minutes sa ating final conclusion. Mauna dito si Brother Fernando Camacho. Set ko lang yung kanyang time. Okay. Di ba, Bradgas, rebuttal pa ako eh. Tapos na. Bradgas? Tapos na. Ganun ba? Kasi, Ganun ba? since Sige. ikaw yung nagtanong, ibig sabihin, nag-rebut na si Fernando. So, 5 minute ito, Okay, final sige. conclusion ng ating negative. Dahil mauna siya dito. Set ko lang, teka ha. Ayan. So, 5 minutes, Fernando Camacho, sa topic na, teka, basahin ko muna, syempre. Sunday is official day of rest or Sabbath for Christian. Bilang negatibo, your time start now. Alright, so hanggang ngayon mga kaibigan, mga kapatid ay hindi po makatindig pa ang affirmative sa kanyang mga statement na pinatutunayan. Ano ho? Ang katunayan ay naribat po natin yung kanya pong mga itinindig na tawag ito, mga presentation. Ano? At dito na lalong lumilitaw na ngayon sa atin na yung Sunday ay hindi talaga official day of rest ng sinaunang mga Kristiyano, katulad halimbawa ni Moises at ng iba pang Kristiyano sa New Testament. Okay? Dito sa binabanggit natin kay Saint Columba, ano ho, hindi po ako nandadaya mga kapatid, mga kaibigan. Tunay po na magkarugtong yung talata pong yan at yung statement ni Columba ay based po doon sa page 249. No, kaya wala pong pagdodoktor dito na ginagawa tayo, no? Then dito sa The Faith Explained, third edition na may nihil obstat ni Lois, ano ho? At may imprimatur ni Leo A. Ponkley, isa pong doktor ng isang nilang bishop, no? Ang nakalagay po dito mga kapatid ay ganito natin mababasa. Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. We know of the change only from the tradition of the church. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung pagiging opisyal ng Sunday, para po lang yan sa mga Katolik kasi sa kanila lang po yan, sila lang ang nag-opisyal po niyan. Pero hindi yan opisyal sa mga Kristiyano katulad ni Moises at ng mga Kristiyano sa New Testament. Hanggang sa panahong ito,
ay hindi yan official. Kami nga mga Kristiyano, hindi namin kinikilala yan na official kasi Bible-based po kami. At nakasandig din sa mga pangkasaysayan na nagtatay up doon sa Biblia. Hindi yung mga kinalikot na history. We know of the change only from the tradition of the church, a fact handed down to us from earliest times by the living boys of the church. So talagang sa kanila lang po nagkaroon, wala po sa Biblia po noon. Dito naman sa Priest Brandley and the address reported in the Elizabeth NJ News noong March 18, 1903. Catholic, it is well to remind the Presbyterians, Baptist, Methodist, and other Christian that the Bible does not support them anywhere in their observance of Sunday. Okay? Sunday is an institution of the Roman Catholic Church, and those who observe the day observe a commandment of the Catholic Church. So talagang sa Catholic Church lang po yun. Apo, thank you. At naniniwala tayo na hindi ang Roman Catholic Church ang itinayo ng ating Panginoon during the first century. Doon sa Matthew 16:18, hindi po sila yan. Yan po yung mga Seventh-day Adventist. Tandaan po ninyo yan. Then, dito pa sa isa nilang lathalain, dito ko na muna babasahin. 2 minutes lang ako, no? The story of Christianity. Page 50. Sabi rito, umpisan ko dito, these 3 tenets still firmly anchored the apostolic movement within the Second Temple Judaism. It was not as yet a separate religion that sought to distance itself from the Jewish law. Indeed, in every respect, these early disciples continue to live as practicing Jews. They prayed in the temple, observed the Sabbath, and followed the precept of the Torah. Yan. So ito po yung isang katotohanan na atin pong mababasa dito. No? At maliwanag din po mga kaibigan, sang-ayon na rin sa Britannica Encyclopedia na nakalagay na ganito, the Hebrew Sabbath rest is observed throughout the year of the 20th day of the week, Saturday, according to biblical tradition. So, ang biblical tradition talaga ay Saturday, kumbaga sa atin pong payak na mga pinangalan ng mga araw. Yan po yung ikapitong araw, yung end of the week, yan po yung talagang Sabat at official po yan na day of rest po nila ng mga Christians. Yung ulitin ko, yung pagiging official niyan sa Catholic lang po yan at time na. Okay, so maraming salamat. Natatapos ang final conclusion ng ating negative. Siyempre, dako tayo sa ating final conclusion din ng ating affirmative. Brother Alvin Gitamundok, another 5 minutes ito para sa ating last part ng debate bilang affirmative bro sa topic na Sunday is the official rest or Sabbath ng mga Kristiyano. Your time start now. Maraming salamat, Brother Rash, ating moderator at sa ating katunggali si Bad Fernando na kaibigan ko. Banat si Bad Fernando na 70 Adventist na doon sa Matthew 16:18, 19 ay that is a big lie. Sinungalingan yan, Bad Fernando. Huwag mo kaming papaniwalain dyan. Kung yung hindi nag-aaral lang makapaniwala dyan. Dito sa Whitaker's Concise Almanac 2012, page 485, the Seventh Adventist Church is a worldwide Christian church marked by its first observance of Saturday as the Sabbath. The church grew out of Millerite movement in the USA during the mid-19th century, in the 1st century, and was formally established by the white couple, Ellen and James White, in 1863. Yung first observance ng Saturday Sabbath ng Christian na nag-claim na Christian kayo, 1863 pa lang talaga formal. So hindi kayo yung Matthew 16:18, 19 na church, Brad Fernando. Kasi ang church na yon sa Romans 16:23, pro-Romayos to the Romans, Catholic, Roman Catholic Church, yun talagang original Greek. Sa Latin naman, Hospice Gaius, Salutat Vos, et Ecclesia Catholica,
o Nova sa Ecclesia sa Latin version, Romans 16:23. So hindi yun kayo. So Matthew 16:18. Ang proof dito na hindi yun kayo, Brad Fernando, ito sa Living Bible Translation ko, Colossians 2:16-17, ito ang ating mababasa letra po letra. Para sa mga Kristiyano, sabi ni St. Paul, so don't let anyone criticize you for what you eat or drink, or for not celebrating Jewish holidays, feast, or new moon ceremonies, or Jewish Sabbats. Hindi na pala nag-celebrate ng Jewish Sabbats, new moons, etc., holidays, ang mga Kristiyano. For these were only temporary rules that ended, kailan natapos, ended, when Christ came. They were only shadows of the real thing, of Christ Himself. Kaya yan, bagsak talaga, Fernando. Yung mga argumento mo, lahat, hindi lang sa kanal, sa imburnal. Washed away. No? So yan, Bad Fernando. Dito tayo babalik doon kay Columba. Ang style ito ni Bad Fernando, pag hindi ka matinik, kaso ang chief apologist, matinik ako wala nakakalusot sa akin, Bad Fernando, alam mo yan. Kahit hindi lang ikaw, sa iba din. Halimbawa, sa CCC, yung 2169, babasahin niya. Pero yung 2170, hindi niya babasahin. Israel pala, mga Hudyo, ang ibig sabihin sa 2169. Dati sa Pandaraya, Bad Fernando, you're not reading in context. Tapos sabihin mo, Saturday Sabbath dun sa Katoliko, CCC to. Linggo kami, Domingista kami. 2175, Sunday is the fulfillment of the Sabbath. Hindi mo rin binasa. Yes ka ng yes, na nandyan yan mababasa letra po letra. Tapos, it will not prove your case. It will prove my case. Maraming salamat, Mr. Moderator. Yung kay Columba, sakyan na lang natin. Granting without admitting na yun na sinabi ni Columba. Pero hindi yan official. Bakit? Katoliko na pari at martir. Si Columba, nagmimisa yun linggo-linggo. Ang sinabi niya in context with the Jewish Sabbath na originally, sa panahon ng Hudyo, Saturday yun, yung ikapitong araw. Pero sa Kristiyano, hindi na, kasi hindi naman Sabadista, hindi naman Seventh-day Adventist Columba. May prueba ka ba dyan na Saint Columba, Seventh-day Adventist? Pero sa akin dito talaga, i-compare mo sa kanya, banggaan tayo dito, Saint Columba sa'yo, granting without admitting. Sa akin, mas malaki to. Modern to na scholar nyo at leader. Here is a report, 20:7, of a religious meeting and worship that was held on the first day of the week. Bakit sinabi kong official to? Sabi ng Sabadista na authority nyo, verse 37. In this passage, the first day must have been the day for public worship in the churches. And therefore, conclusion na, the Sabbath, yung pamamahinga, had been changed to that day. Na-official to. Talagang Sunday na talaga. Kaya nga ang title, From Sabbath to Sunday, by Dr. Carlyle B. Haynes. So talong-talo yung Columba mo na medyo nagduda kami, niloko mo kami o dinaya, Fernando, kasi iba yung page. Magbigay ka ngayon ng yung napadala mo na photoshoot, wag mong i-delete yun. Ibang page talaga yun. Ito talaga, isa talaga wala namang ibang kahulugan nito. So Bad Fernando, I'm sorry to tell you again, my friend Bad Fernando, I also respect you because you also admire and respect me. So mutual tayo. Pero dito sa debate natin, wala tayong pagkakaibigan dito sa argumento, sa doktrina at sa aral. Ikaw talagang maling aral. Dapat Fernando, magbuli-buli ka. Balik ka na sa simbang Katoliko. I would like to invite you to come back to the Catholic Church. Kasi sa Biblia, Living Bible Translation, lahat talaga yan ng mga talata binasa ko. Prima Sabbatum, dito sa Latin, one of the Sabbath, sabi mo may numero. Kaya leading Sabbath yan, hindi na Saturday. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang ating debate between Catholic and Seventh-day Adventist patungkol sa topic na Sunday is the official day of rest or Sabbath for Christian. Affirmative natin si Alvin Kitamundok ng Catholic at negative naman si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. At